Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang mayabang na sundalo na sinira ang bangka ng isang matandang mangingisda. Ang hindi niya alam, ang matandang inaapi niya ay ang pinakamataas at pinakakinatatakutang opisyal sa kasaysayan ng buong hukbo. Isang taong kayang magpabagsak ng isang general sa isang kumpas lang ng kanyang mga kamay. Napakagandang kwento na may matinding twist na tiyak na magpapatindig sa inyong mga balahibo. Kaya naman bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba kung makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito. At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang tahimik at liblib na baybayin ng Sitio Kawayan, payapang namumuhay ang isang matandang mangingisda na kilala ng lahat sa tawag na Mang Joy. Sa paningin ng mga taga roon, si Mang Joy ay isang simpleng matanda na kulubot na ang balat dahil sa tindi ng sikat ng araw. Laging nakasuot ng kupasing sando at may lumang bangka na kulay asul na tinatawag niyang laya. Ang bangkang ito ang kanyang tanging kasama araw-araw sa pag-abot ng kanyang kabuhayan. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng itsura, may isang misteryong nakabalot sa pagkatao ng matanda na walang sino man sa nayon ang nakakaalam. Isang hapon, habang abala si Mang Joy sa pag-aayos ng kanyang lambat sa pangpang, bumasag sa katahimikan ang malalakas na yapak ng mga bota. Isang grupo ng mga kalalakihan na naka-uniforme ng militar ang dumating. Sa unahan nila ay naglalakad ang isang lalaking may mataas na tindig. May bigat ang bawat takbang at may bakas ng labis na kayabangan sa kanyang mukha. Siya si Corporal Lester. Hoy matanda, alisin mo nga itong bulok mong bangka rito sa dadaanan namin. Sagabal sa operational zone ng mga sundalo yan. Bilisan mo, bago ko pa yun ipatapon sa gitna ng dagat. Tumingala si Mang Joy. Kalmado ang kanyang mga mata. Walang bakas ng takot o galit. Kilala niya ang ganitong uri ng mga tao. Mga bagong sibol na may hawak na armas na akala mo'y pag-aari na nila ang mundo. Pasensya na, Irog. Tapos na ang aking pangingisda para sa araw na ito. Inaayos ko lang ang aking lambat at itatabi ko rin ito maya-maya. Malawak naman ang pampang. Maaari kayong dumaan sa kabilang gilid. Hindi nagustuhan ni Lester ang sagot ng matanda. Para sa kanya, ang hindi pagsunod sa kanyang utos sa unang pagkakataon ay isang malaking pambabastos sa kanyang posisyon at uniforme. Lalo pang nagpainit sa kanyang ulo ang tila kawalan ng takot sa mukha ni Mang Joy. Sumasagot ka pa? Matanda ka ha? Hindi mo ba alam kung sino ang kinakausap mo? Ako si Corporal Lester. Kami nagpapanatili ng kaayusan dito. Kaya kapag sinabi kong alisin mo ngayon din. Huwag mo akong idaan sa pakiusap mo dahil walang puwang ang mahihina sa paningin ko. Sa likod ni Lester, ang kanyang mga kasamahang sundalo na sina Private Gardo at Private Ruben ay nagpalitan ng tingin. Mukhang nag-aalangan sila sa inasal ng kanilang pinuno, ngunit wala silang magawa dahil mas mataas ang ranggo nito sa kanila. Sir, baka naman pwedeng pagpasensya na natin si Lolo. Matanda na po at mukhang wala namang ginagawang masama. Tabi na lang po tayo dumaan. Manahimik ka, Gardo. Kaya hindi kayo masenso sa serbisyo dahil pinapairal ninyong lambot ng puso ninyo. Sa militar, ang utos ay utos. At ang sino mang humarang sa daan ko, wawasakin ko. Humarap muli si Lester kay Mang Joy. Kitang-kita ang pagkaarugante nito. Lumapit siya sa bangka ni Mang Joy na si Laya nang hindi nag-iisip. Itinaas ni Lester ang kanyang mabigat na bota at buong lakas na sinipa ang tagiliran ng bangka. Dahil sa tindi ng lakas ng sipa ni Lester, nabasag at nagkalamat ang lumang kahoy ng bangka. Hindi pa siya nakontento at kumuha siya ng isang malaking tipak ng bato sa pangpang. At buong lakas na ibinagsak ito sa pinakagitna ng bangka, dahilan upang tuluyan itong mawasak at maging hindi na mapakinabanganan.
Ayan, ngayon, wala ka ng bangkang iaayos. Umalis ka na rito bago ikaw ang isunod ko. Matandang sagabal. Ang mga taga-sitio Kawayan na nakasaksi sa pangyayari ay napasinghap sa takot. Naawa sila kay Mang Joy, ngunit walang sino man ang naglakas loob na magsalita laban sa armadong sundalo. Lahat sila ay nakayuko, naghihintay sa iyak o pagmamakaawa ng matanda. Ngunit nagkamali sila. Si Mang Joy ay hindi umiyak, hindi rin siya nagmakaawa. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Sa isang sandali, ang hubog ng kanyang katawan na tila kuba dahil sa katandaan ay nagbago. Tila ba naging tuwid at matatag ito tulad ng isang haligi. Ang kanyang mga mata na kanina ay mukhang pagod, ay biglang nagningning ng isang otoridad na kayang magpatumba ng isang buong hukbo. Tiningnan ni Mang Joy ang nawasak na bangka. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa mukha ni Lester. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Isang ngiti na naglalaman ng isang nakatagong panganib. Binata, ang uniformeng suot mo ay simbolo ng pagtatanggol sa mga mamamayan, hindi ng pagiging marahas sa mga walang laban. Ang bangkang iyan, hindi mo alam kung ano ang sinira mo. Hindi lang kahoy ang winasak mo ngayong araw, kundi ang sarili mong kinabukasan. Ha? Tinatakot mo ba ako, matanda? Isang hamak na mangingisda, may panakot sa isang sundalo. Alis na riyan. Malapit na ang pagdating ng aming regional commander. Ayaw kumakit ang pagmumukha mo rito. Hindi na sumagot si Mang Joy. Tinalikuran niya si Lester at ang kanyang mga kasama. Lumakad siya palayo bitbit ang kanyang sirang lambat. Ngunit habang naglalakad ang matanda, may dinukot siya sa kanyang bulsa. Isang lumang satellite phone na kulay itim. Isang kagamitan na tanging mga pinakamataas na opisyal lamang ng gobyerno ang nagmamay-ari. Sinindihan niya ito at may tinawagang numero. Sa kabilang linya, isang boses ng isang general ang sumagot. At ang boses na ito ay nanginginig sa takot at labis na paggalang nang marinig kung sino ang tumatawag. Lord Commander, kayo po ba yan? Mahigit 10 taon na po kayong hindi nagpaparamdam. Nasaan po kayo? Santos, narinig kong papuntang iyong regional commander dito sa sitio Kawayan. Sabihin mo sa kanya, magkita kami sa Pampang ngayon din. May isang corporal dito na kailangan matutong sumaludo sa tamang tao. At Santos, ihanda mo ang court martial dahil may isang sundalo rito na wumasak ng natitirang alaala ng aking hukbo. Sa Pampang naman, tuwang-tuwa si Lester sa kanyang ginawa. Lingid sa kanyang kaalaman na ang kanyang huling araw bilang sundalo ay nagsimula na. Ano kaya ang mangyayari kapag dumating ang regional commander at makita ang totoong pagkatao ng matandang mangingisda? Ano ang nakatagong sikreto sa bangkang sinira ni Lester? Pagkatapos ng mainit na sagupaan sa pagitan ng mayabang na si Corporal Lester at ng matandang mangingisda na si Mang Joy, bumalik ang pansamantalang katahimikan sa baybayin ng sitio Kawayan. Si Lester at ang kanyang mga kasamang sina Gardo at Ruben ay nag-ayos ng kanilang hanay sa Pangpang. Naglagay sila ng pulang karpet at mga banderitas dahil anumang oras mula ngayon ay darating ang kanilang pinakamataas na pinuno sa riyon, si General Vicente Alcantara, ang regional commander. Habang naghihintay, panay pa rin ang mayabang na pagtawa ni Lester habang tinitingnan ang nawasang na bangka ni Mang Joy na palutang-lutang na ngayon ang mga piraso sa gilid ng dagat. Tingnan niyo ang bulok na bangka na yan. Bagay lang yan sa basurahan. Ang mga mahihirap talaga sa lugar na ito, kailangang laging tinatakot para sumunod. Kung hindi ko pa sinira yan, paniguradong nakaharang pa rin yan sa dadaanan ni General Alcantara. Pero Sir Lester, para may kakaiba po dun sa matanda kanina. Nung tiningnan niya siya bago siya umalis, hindi siya mukhang takot. At napansin ko po dun sa sirang bahagi ng bangka, may nakasulat na serye ng mga numero na parang serial number ng militar.
Anong serial number ng pinagsasabi mo, Ruben? Masyado kang praning. Ang bangkang yan ay gawa lang sa lumang kahoy. At ang matandang yun, isang ulyaning mangingisda na nagmamarunong. Huwag mo nga akong mabwisit sa mga inaala mo. Ayusin mo yung tindig mo. Paparating na ang chopper ng general. Sa kabilang dako, hindi kalayuan sa Pangpang. Sa loob ng isang maliit at lumang kubo na gawa sa nipa, nakatayo si Mang Joy. Ngunit wala na ang anyo ng isang kawawang matanda. Nakabukas ng isang lumang baol sa loob ng kanyang kubo. Sa loob nito ay nakatabi ang isang plantsadong uniforme na may 5 nagniningning na bituin sa balikat. Ang uniforme ng Supreme Commander of the Armed Forces. Hindi lang siya basta general. Siya ang nag-iisang buhay na alamat na nagpanalo sa pinakamalaking digmaan ng bansa 30 taon na ang nakakalipas. Sa tabi ng kanyang uniforme ay may nakalagay na isang maliit na remote control na may pulang ilaw na kumukurap-kurap. Tiningnan niya ito. Lester, hindi mo alam kung ano ang ginawa mo. Ang bangkang laya ay hindi ordinaryong kahoy. Iyon ang huling prototype ng isang tactical naval vessel na binuo sa aking panahon na may nakatagong black box ng buong intelligence network ng bansa. Ang pagsira mo roon ay hindi lang simpleng pinsala sa ari-arian. Ito ay itinuturing na treason o pagtataksil sa bayan. Seryosong sabi ni Mang Joy sa kanyang sarili. Samantala, narinig na sa buong sitio Kawayan ang malakas na ugong ng helicopter. Isang marangyang chopper na may selyo ng Armed Forces ang dahan-dahang lumapag malapit sa field sa Pangpang. Agad na napatayo ng tuwid sina Lester, Gardo at Rubin. Sumaludo sila ng buong igting habang bumubukas ang pinto ng chopper. Bumaba mula rito si General Vicente Alcantara. Mukha itong seryoso, ngunit bakas sa kanyang noo ang labis na pawis at kaba. Kanina lang, habang nasa ere, nakatanggap siya ng isang direktang tawag mula sa Defense Headquarters sa Maynila. Ang utos sa kanya, pumunta ka sa sitio Kawayan ngayon din. Ang Ghost Commander ay nagpakita na at may isang sundalo sa ilalim ng iyong nasa sakupan ang gumawa ng isang malaking kasalanan. Naglakad ng mabilis si General Alcantara patungo sa Pangpang kung saan naghihintay si Lester. Magandang hapon, General Alcantara. Ako po si Corporal Lester, ang namumuno sa seguridad ng baybaying ito. Malinis at ligtas po ang buong operational zone para sa inyong pagdating, sir. Imbis na gantihan ng saludo ang kanyang tauhan, huminto si General Alcantara. Lumingon-lingon ang general sa paligid, tila may hinahanap na napakahalagang tao. Ngunit ang unang napansin ng kanyang mga mata ay ang mga piraso ng asul na kahoy na lumulutang sa dalampasigan. Ang sirang bangka ni Mang Joy. Dahil doon ay nanlaki ang mga mata ng general. Lumapit siya sa gilid ng tubig at pinulot ang isang bahagi ng kahoy na may nakatatak na pilak na selyo. Project Laya, classified. Nanganig ang kamay ng general. Lumingon siya kay Lester na may mukhang tila nakakita ng multo. Lester, anong ibig sabihin nito? Kanino ang bangkang ito? Bakit ito nawasak? Yan po ba, General? Isang bulok na bangka lang po yan ng isang matigas ang ulong mangingisda rito. Humarang po kasi sa dadaanan nyo, kaya binigyan ko ng leksyon. Sinira ko po para hindi makasagabal sa inyong pagbisita, sir. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin na linisin ang lugar. Isang napakalakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Lester mula mismo sa kamay ng general. Nawala ng balanse si Lester at napaupo sa buhanginan. Hawak niya ang kanyang namumulang pisngi, laking gulat at hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang pinuno. Sina Gardo at Ruby naman ay napaatras sa takot. General, bakit po? Ano po nagawa akong masama? Sundalo lang naman po ang may-ari ng lugar na ito. Bakit niyo ako sinaktan dahil sa isang hindi marunong na matanda? Ang tanging sira rito ay ikaw, Lester. Alam mo ba kung kaninong bangka ang sinira mo?
Alam mo ba kung sino matanda ang tinawag mong marunong? Ang bangkang iyan ay ang laya, ang nag-iisang natitirang simbolo ng kalayaan ng ating hukbo. At ang matandang sinasabi mo, siya ang dahilan kung bakit may suot kang uniforme ngayon. Habang sumisigaw ang general, biglang natahimik ang buong paligid. Ang mga bulong ng mga taga-nayon ay napawi. Mula sa dulo ng pampang, isang anino ang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila. Hindi na ito matandang mangingisda na nakayuko. Siya ay nakasuot na ngayon ng isang simpleng itim na jacket, ngunit sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang isang gintong medalyon na may 5 bituin, ang Medal of Supreme Sovereignty. Nang makita ng general ang medalyon at ang mukha ng matanda, agad na nawala ang pagiging istrikto nito. Ang general na kinatatakutan ng libu-libong sundalo ay biglang lumuhod sa harap ng matandang mangingisda sa ibabaw ng buhanginan, habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Lord Commander Joy! Patawarin niyo po kami! Patawarin niyo po ang kawalang galang ng aking tauhan! Nanigas sa kanyang kinauupuan si Lester. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang matandang sinipa niya, ang mangingisda na tinawag niyang bulok, ay ang pinakamataas na pinuno ng buong militar. Ang taong walang sinuman ang nakakakita, ngunit may hawak ng buhay at kamatayan ng bawat sundalo sa bansa. Ano ang gagawin ni Mang Joy kay Lester ngayon na alam na ng lahat ng kanyang totoong kapangyarihan? At ano ang matinding twist na mangyayari kapag nalaman ni Lester na may mas malalim pang dahilan kung bakit naroon si Mang Joy sa sitio Kawayan? Ang buong baybayin ng sitio Kawayan ay binalot ng nakabibinging katahimikan. Walang sino man ang nangahas na huminga ng malalim habang nakikitang ang kinatatakutang si General Alcantara ay nakaluhod sa buhanginan sa harap ng isang matandang mangingisda. Si Corporal Lester naman ay parang estatwa na nawala ng kulay ang muka. Ang kanyang mapang-aping ngiti kanina ay napalitan ng labis na panginginig ng buong katawan. Dahan-dahang lumapit si Mang Joy, o ang kilala sa pinakamataas na hanay ng militar bilang Supreme Commander Joy. Tiningnan niya ang nakaluhod na general bago ibinaling ang kanyang matatalas na mata kay Lester. Tumayo ka, Vicente! Hindi mo kailangan lumuhod sa buhangin. Ang uniformeng suot mo ay may dignidad. Huwag mong hayaang marumihan ito dahil sa kasalanan ng isang taong hindi marunong dumiin sa preno ng kanyang kayabangan. Sir, maraming salamat po, Lord Commander. Nang mabalitaan ko po mula kay General Santos sa Maynila na nag-activate ang inyong emergency satellite line, agad ako lumipad rito. Hindi ko po akalain ang sarili ko pang tauhan ang lalabag sa inyong kapayapaan. Dahan-dahang ibinaling ni General Alcantara ang kanyang paningin kay Lester. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng paggalang kay Mang Joy ay biglang nagbago at napuno ng matinding puot. Lester, ano pang hinihintay mo riyan? Lumapit ka rito at humingi ka ng kapatawaran kay Supreme Commander kung may natitira ka pang kahit katiting na utak. Alam mo kung anong uri ng kamatayan sa serbisyo ang naghihintay sa iyo. Sa tindi ng takot, gumapang si Lester sa buhanginan patungo sa paanan ni Mang Joy. Ang kanyang malalim na boses na kanina ay puno ng yabang ay nanginginig na ngayon at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Lord Commander, patawad po. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam. Akala ko po ay isa lang kayong ordinaryong mangingisda. Patawarin niyo po ang kamangmangan ko, sir. Yun na nga ang problema, Corporal Lester. Akala mo ay ordinaryo ako mangingisda, kaya gano'n na lang ang tindi ng pang-aapi mo. Ibig sabihin, kung ordinaryong mamamayan nga ang karap mo, may karapatan na silang tapakan mo. May karapatan ka na silang saktan at sirain ang kanilang kabuhayan. Ang armas at posisyon na ibinigay sa iyo ng gobyerno ay para protektahan sila, hindi para maging hari-harian ka sa baybaying ito. Magbabago na po ako, sir.
Babayaran ko po ang bangka ninyo. Lahat po ng sahod ko, ibibigay ko sa inyo. Huwag niyo lang po akong ipatanggal sa serbisyo. Maawa po kayo sa pamilya ko. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mang Joy. Lumakad siya ng ilang hakbang patungo sa mga piraso ng nawasak na bangkang laya. Pinulot niya ang isang maliit na itim na kahon na may mga wire. Ang black box na binabanggit niya kanina. Babayaran mo, Lester. Kahit ibenta mo ang buong buhay mo, hindi mo kayang bayaran ang bangkang ito. At dito tayo papasok sa mas malalim na katotohanan kung bakit ako narito sa Sitio Kawayan. Vicente, buksan mo ang selyo ng operasyon. Ang ibig niyo pong sabihin, Lord Commander, oras na po para sa Operation Deepwater? Dito lumabas ang isang matinding twist na hindi inaasahan ni Lester at ng kanyang mga kasamahan. Si Mang Joy ay hindi nagretiro para lang magtago sa hirap. Narito siya sa Sitio Kawayan dahil sa isang lihim na misyon ng pambansang seguridad. Ang baybaying ito ay ang taguan ng mga kontrabandong armas ng isang malaking sindikato na matagal nang nagpapasok ng ilegal na kargamento sa bansa. At ang bangkang laya ay naglalaman ng mga radar jammer at tracking devices na nagbabantay sa pagdating ng mga barko ng sindikato sa darating na hating gabi. Tama, Vicente. Ang bangkang sinira ni Lester ay ang nag-iisang kagamitan na pumipigil sa radar na mga kalaban na makita ang ating mga naval ships sa labas ng baybayin. Dahil sinira niya ito, ang signal ay nawala. At siguradong alam na ngayon ng sindikato na bulag ang ating depensa sa pangpang na ito. Napanganga sina Private Gardo at Ruben. Lalo namang nabaon sa matinding shock si Lester. Ang kanyang pagiging mayabang at ang kanyang galit sa isang matanda ay naging sanhi upang malagay sa matinding panganib ang buong rehiyon. Narinig mo ba yun, Lester? Dahil sa kahiyupan at kayabangan mo, sinira mo ang surveillance network ng buong bansa. Itinuturing itong sabotahe at treason sa panahon ng operasyon. Gardo, Ruben, arestuin si Corporal Lester. Tanggalan ng tsapa, armas at posisyon. Iposas yan at ikulong sa pinakamailalim na brigada ng kampo. Sir, yes sir. Sabay na saludo ng dalawa. Agad na binuwat ni Gardo at Ruben ang umiiyak at nagmamakaawang si Lester. Ang kanyang mayabang na boses ay naging tila ungal ng isang natatalong aso habang kinakaladkad palayo sa pangpang. Ngunit bago pa man nila tuluyang maisakay si Lester sa sakyan, biglang tumunog ang satellite phone ni Mang Joy. Isang alerto ang lumabas sa screen nito. Pula ang ilaw at kumukurap-kurap. Vicente, huli na. Ang 3 hindi rehistradong barko ng kalaban pumasok na sa ating teritoryo. At dahil walang radar jammer ng laya, dire-diretso silang dadaan sa pangpang na ito. Kung nasaan tayo ngayon, may bitbit silang mga armadong tauhan. Nabigla si General Alcantara. Wala silang sapat na puwersa sa pangpang maliban sa kanyang chopper at ilang sundalo. Lumingon si Mang Joy kay Lester na kasalukuyang nakaposas. Ang matanda ay may nakikitang ibang plano sa kanyang mga mata. Isang kapanapanabik at delikadong plano. Ano kaya ang gagawin ng Ghost Commander? Gagamitin ba niya si Lester bilang pain sa mga dumarating na kalaban para pagbayaran nito ang kanyang kasalanan? O tuluyan na bang babagsak ang Sitio Kawayan dahil sa nawasak na bangka? Ang pulang ilaw sa satellite phone ni Mang Joy ay patuloy sa mabilis sa pagkurap-kurap. Hudyat na ang 3 barko ng sindikato ay mabilis na lumalapit sa baybayin ng Sitio Kawayan. Ang hangin sa pangpang ay biglang lumamig at ang dating payapang dagat ay tila nagbabadya ng isang madugong labanan. Si General Alcantara ay agad na kinabahan. Lumingon siya sa kanyang helicopter at sa 2 sundalong kasama na sina Gardo at Ruben. Hindi sapat ang kanilang bilang para harapin ang isang buong pangkat ng mga armadong sindikato. Lord Commander, kailangan ko nang tawagan ng buong Regional Battalion para magpadala ng backup.
Ngunit aabutin sila ng 30 minuto bago makarating dito. Masyadong mabilis ang takbo ng mga barko ng ating kalaban. Baka makalapag na sila sa Pangpang bago pa dumating ang ating mga tropa. Hindi naaabot ang batalyon, Vicente. Kung susubukan nating umatras, gagamitin ng mga kalaban ng pagkakataong ito para sakupin ang buong sitio Kawayan at gawing bihag ang mga sibilyan dito. Kailangan natin silang harapin dito, ngayon din. Lumingon si Mang Joy kay Lester na kasalukuyang nakaposas at nakaluhod sa buhanginan. Basang-basa ng luwa at pawis ang muka. Isang matalim na idea ang pumasok sa isip ng Supreme Commander. Lumapit siya rito at tiningnan ito sa mga mata. Lester, gusto mo bang mabuhay? Gusto mo ba magkaroon ng pagkakataon na hindi mabulok sa bilangguan habang buhay dahil sa salang pagtataksil sa bayan? Opo Lord. Opo Lord, Commander. Gagawin ko po ang lahat. Kahit ano pong iutos ninyo, susundin ko po. Patawarin niyo lang po ako, sir. Mabuti. Dahil sinira mo ang radar jammer ng aking bangka, ikaw ang papalit sa pwesto nito. Ikaw ang magiging pain para sa mga dumarating na kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Lester. Ang kanyang malalim na boses ay tuluyan ng nawalan ng lakas. Ang maging pain sa mga armadong sindikato ay tila ba isang death sentence. Ngunit alam niyang ito na lang ang tanging paraan para mabura ang kanyang malaking kasalanan. Kalagan niyo ang poses ni Lester. Ibigay sa kanya ang kanyang armas. Ngunit tandaan mo ito. Isang maling galaw mo lang, Lester, o kung subukan mo man tumakbo palayo, ako mismo ang magtatapos ng buhay mo bago ka pa maunahan na mga kalaban. Naunawaan mo ba? Naunawaan ko po, Lord Commander. Maraming salamat po sa uling pagkakataon. Agad na inayos ni Mang Joy ang kanilang estratehiya. Si General Alcantara, Gardo at Ruben ay nagtago sa likod ng mga makakapal na halamanan sa gilid ng pampang. Bit-bit ang kanilang mga dekalibreng armas. Si Mang Joy naman ay nanatili sa dilim. Pinapanood ang bawat galaw mula sa isang ligtas ngunit estratehikong pwesto. Si Lester naman ay iniwang mag-isa sa gitna ng pampang. Nakatayo malapit sa mga piraso ng nawasak na bangkang laya. Ang tanging hawak niya ay ang kanyang rifle at ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng pawis habang hinihintay ang pagdaong ng mga kalaban. Ilang minuto ang lumipas. Ang 3 itim na speedboat ng sindikato ay tuluyan ng lumitaw sa kadiliman ng dagat. Mabilis na dumaong ang mga ito sa pangpang. Unang bumaba ang kanilang pinuno. Isang lalaking may malaking hiwa sa mukha na kilala sa tawag na alakdan. Bit-bit ang isang bago at iligal na armas. Kasunod nito ang 10 armadong tauhan. Nang makita ng alakdan si Lester na nag-iisa sa pangpang, itinaas niya ang kanyang kamay para patigilin ang kanyang mga tauhan. Humakbang siya pasalubong habang nakangisi. Aba, tila may isang ligaw na aso rito sa pangpang. Isang sundalo na nag-iisa. Hoy, sundalo! Nasaan ang radar jammer na nakalagay sa baybaying ito? Bakit biglang nawala ang signal kanina? May nakakaalam ba ng pagdating namin? Napalunok si Lester. Ramdam niya ang lamig ng kaba. Ngunit nang maalala niya na nasa likod lang niya ang Supreme Commander na nagmamasid, pinilit niyang panatilihing malalim at matatag ang kanyang boses tulad ng dati niyang kayabangan. Ngunit ngayon ay para sa tamang dahilan. Walang radar jammer dito. At walang ibang nakakaalam sa pagdating niyo kundi ako lang. Umalis na kayo rito kung ayaw niyong dumanak ang dugo sa pangpang na ito. Nag-iisa ka lang, korporal. Pero kung magsalita ka, ay akala mo isang okbo ka sa likod mo. Mga tauhan, tapusin na yan. Huwag kayo mag-iwan ng saksi. Sa pagbaba ng kamay ng alakdan, sabay-sabay na nagkasa ng armas ang kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa man sila makakalabit ng baril, isang malakas na boses mula sa kadiliman ang umalingaw-ngaw sa buong sitio Kawayan.
Isang boses na nagpabilis sa tibok ng puso ng lahat. Alakdan, matagal na kitang hinahanap at ngayong gabi, pumasok ka mismo sa aking bitag. Sino ang boses na iyon na biglang nagpatigil sa mga kalaban? Paano harapin na nag-iisang si Lester ang 10 armadong tauhan habang naghihintay ng hudyat ng Supreme Commander? At ano ang pinakahuling twist na magaganap sa susunod na bahagi na tsak na ikakagulat ng lahat? Sa pag-alingaw-ngaw ng boses ni Supreme Commander Joy mula sa kadiliman, tila ba nagyelo ang buong paligid. Ang pinuno ng mga sindikato na si Alakdan ay lumingon sa paligid. Pilit na hinahanap kung kanino nang galing ang boses na nagpatindig ng kanyang balahibo. Dahan-dahang lumabas si Mang Joy mula sa anino ng mga puno. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya suot ang kanyang lumang jacket. Suot na niya ang kanyang kumpletong uniforme ng militar na may 5 nagniningning na bituin sa balikat, habang hawak ang kanyang gintong medalyon. Sa likod niya ay sumulpot din sina General Alcantara, Gardo at Ruben na nakatutok na ang mga armas sa mga kalaban. Nang makita ng Alakdan ng mga bituin sa balikat ng matanda, nanlaki ang kanyang mga mata at nabitawan niya halos ang kanyang baril. Hindi maaari. Ikaw ang Ghost Commander ng bansa. Ang balita sa amin ay matagal ka nang pumanaw. Paano nangyaring buhay ka at nandito sa malayong layo na ito? Ang isang tunay na sundalo ng bayan ay hindi namamatay, Alakdan. Naghihintay lang kami sa tamang panahon para ubusin ang mga tulad ninyong sumisira sa kapayapaan ng bansa. Ibaba ninyo ang inyong mga armas kung gusto ninyong mabuhay. Huwag kayong makinig sa matandang yan. 10 lang sila. Marami tayo. Putukan niyo sila! Ngunit bago pa man makakilos ang mga tauhan ng sindikato, si Lester na gustong-gustong patunayan ang kanyang katapatan at pagbabago ay hindi na nag-atubili. Gamit ng kanyang malalim at maotoridad na boses, isinigaw niya ang hudyat ng pagsalakay habang siya ang unang sumugod para protektahan ang Supreme Commander. Sugod! Protektahan ng Supreme Commander! Ratrata ng baril ang 2 panig. Dito na sumabog ang isang matinding engkwentro sa baybayin ng Sitio Kawayan. Ginamit ni Lester ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Sinalo niya ang mga bala na sana ay para kay Mang Joy sa pamamagitan ng pagtago sa likod ng mga natitirang debris ng bangkang laya. Dahil sa kanyang tapang, nagawa niyang mapabagsak ang 3 armadong kalaban na mag-isa. Sina General Alcantara naman ay mabilis na pinalibutan ng iba pang tauhan ng sindikato. Ang labanan ay mabilis na natapos dahil sa galing ng estratehiya ni Mang Joy. Sa uli, ang Alakdan at ang kanyang mga natitirang tauhan ay napaluhod sa buhanginan, sugatan at tuluyang sumuko habang nakaposas. Matapos ang labanan, ang buong pangpang ay napuno ng usok ng pulbura. Si Lester ay dahan-dahang napaluhod sa buhangin, may kaunting galo sa braso ngunit ligtas sa tumihinga. Tumingala siya kay Mang Joy na naglalakad patungo sa kanya. Inasahan ni Lester na matapos ang operasyon ay babalik siya sa kulungan. Kaya dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo, handa sa kanyang parusa. Lord Commander, tapos na po ang laban. Naitama ko na po ang bahagi ng aking pagkakamali. Handa na po akong tanggapin ang hatol ninyo sa akin. Handa na po akong makulong. Tumingin si Mang Joy kay General Alcantara. Pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin kay Lester. Isang seryoso, ngunit may paghanga ng ngiti ang sumilay sa mukha ng Supreme Commander. Dito na lumabas ang huling malupit na twist sa ating kwento. Tumayo ka, sundalo. Dahan-dahang tumayo si Lester. Nagtataka. Lester, ang bangkang laya na sinira mo. Alam mo ba kung bakit ko hinayaang masira mo ito nang walang laban kanina? Dahil ang totoo, ang radar jammer nito ay luma na at may depekto. Ang pagsira mo rito ang nagbigay sa akin ng huling hudyat para piliting dumaong ang mga kalaban ngayong gabi, salip na bukas, kung kailan mas marami silang kasama.
Sa hindi mo sinasadyang kayabangan, tinulungan mo kaming pasukuin ng sindikato sa mas madaling paraan. Nanlaki ang mga mata ni Lester. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang malaking pagkakamali ay naging bahagi ng mas malaking plano ng tadhana. Ngunit higit sa lahat, nakita ko ang tapang mo kanina. Hindi mo ako iniwan. At handa mong ibuwis ang buhay mo para sa iyong mga kasamahan at sa bayan. Iyan ang totoong kahulugan ng pagiging sundalo. Ang kayabangan mo ay nabaon na sa buhangin ito kasama ang mga piraso ng aking bangka. Ang natira na lang ngayon ay ang isang matapang at tapat na tagapagtanggol ng Pilipinas. Lumingon si Mang Joy kay General Alcantara at nagutos. General Alcantara, kansilahin ang court-martial laban kay Lester. Salip, ibalik ang kanyang tsapa. Ngunit bilang parusa sa pagsira sa aking bangka, siya ang gagawa at magtatayo ng bagong bangka ko rito sa Sitio Kawayan gamit ang sarili niyang mga kamay pagkatapos ng kanyang duty. At bibigyan mo siya ng promosyon dahil sa tagumpay ng operasyong ito. Sir, yes sir. Masusunod po, Lord Commander. Hindi mapigilan ni Lester ang mapaiyak. Ngunit sa pagkakataong ito ay luwa ng pasasalamat at labis na karangalan. Buong lakas at giting siyang sumaludo sa matandang mangingisda na siyang pinakamataas na pinuno ng lahat ng sundalo. Maraming salamat po, Supreme Commander Joy. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Saludo po sa inyo, sir. Mula sa araw na iyon, tuluyan na nagbago si Lester. Nawala ang kanyang kayabangan at naging isa siya sa pinakamabait, pinakamagiting at pinakarespetadong opisyal sa rehiyon na palaging nagtatanggol sa mga mahihirap na mangingisda at magsasaka. Si Mang Joy naman ay nagpatuloy sa kanyang payapang pamumuhay sa Sitio Kawayan. Habang pinapanood si Lester araw-araw na tinutulungan siyang magbuo ng bagong bangka na muling maglalayag sa malawak at malayang dagat. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa taas ng kanyang posisyon, hawak na armas o kakayahang mang-api sa kapwa. Ang tunay na karangalan at dignidad ay makikita sa pagpapakumbaba, pagrespeto sa lahat ng uri ng mamamayan at pagtatanggol sa mga walang laban. Ang kayabangan ay madaling makasisira sa ating kinabukasan sa isang kumpas lang. Ngunit ang pusong handang tumanggap ng pagkakamali at magbago ay laging makakahanap ng pagkakataon para sa isang bagong simula. Kaya naman, laging piliin ang maging mabuti at magpakumbaba sa lahat ng oras. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dito po sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.